Madalas, kapag nakaupo ka sa desk o upuan, napapansin mong pangit ang postura ko at lading bagsak ang katawan. At iniisip mo, kailangan ko lang naman laging alalahanin na ituwid ang likod ko. Pero ang problema, hindi gumagana ang basta-basta lang pagtuwid ng likod. Bakit? Kasi habang patuloy tayo nagkakaganito, umiikli lahat dito sa harap. Kaya kailangan mong gawin pa kaysa sa maalala lang na tumayo ng tuwid dahil kung hindi, hindi ka uunlad. Gagawa tayo ng dalawang simpleng ehersisyo kung saan makikita mo na kapag regular mong ginagawa ito, may mangyayari at ibang makikita mo sa sarili mo mula sa gilid kapag tumingin ka sa salaming bintana ng isang tindahan. Gagawa tayo ngayon ng dalawang ehersisyo. Ang isa ay direktang tumutugon sa sanhi at ang isa naman ay tumutulong sa iyo na maramdaman ang sarili mo at unti-unting mailagay ang buong likod mo sa tamang tuwid na posisyon. Ang una ay ito, pupunta ka sa posisyon na parang gumagapang ka sa apat na paa. At unti-unti mong iuunat ang mga braso mo paabante sa parang ang mga hinlalaki na iniunat mo ay halos magkadikit pa rin. At ang mga siko ay tuluyang nakaunat. At ngayon, hindi mo pinapalubog ang tiyan mo, kundi ibinababa mo ang itaas na dulo ng iyong buto sa gitna ng dibdib. Patuloy mo itong ibinababa. Mapapansin mong mahigpit ang hatap, lalo na kung mali ang postura, mahigpit talaga sa balikat. At iyan mismo ang ipinapakita sa iyo. Kung ano ang masyadong maikli doon, dahil kung saan ito maikli, doon pinakamalakas ang hatap. Iyon lang ang uunatin ngayon. Kapag ginagawa mo ito araw-araw, mas nasasanay ang katawan at magkakaroon ng tamang training effect. Ibaba mo palalo ang itaas na dulo ng iyong breastbone. Tulad ng sinabi ko, hindi ang tiyan, kundi ang itaas na dulo ng iyong breastbone. At pagkatapos, mararamdaman mo ang paghila sa balikat na umaabot hanggang sa mga braso. Hilahin mo pababa ng kaunti ang likod mo, lalo na sa gilid. Panatilihing tuwid ang siko. Karaniwang mali sa ehersisyong ito ang pagbaluktot ng siko. Kahit kaunting pagbaluktot ay nadudulot ng mas kaunting positibong epekto. Manatili ka sa antas na masasabi mong masakit pero kaya pa. Ibig sabihin, masakit talaga, talagang humihila, pero katanggap-tanggap pa rin ito dahil alam mong para ito sa ikabubuti mo, kaya nagagawa mong tiisin. Patuloy mo lang ibaba. At ngayon, gagawa tayo ng isang espesyal na bagay dahil itutulak natin ang mga kamay natin laban sa sahig, pero mananatili tayong eksakto sa parehong posisyon. At idiin pa ng mas madiin. Pinalalakas natin ngayon ang mga kalam na nakasulukuyang nakaunat. Nagbibigay ito ng mas maganda at matagalang epekto. Pagkatapos, mag-relax. Ngayon, mapapansin mong mas bumaba ka pa ng kaunti. Pagkatapos, itulak ulit ang dalawang kamay pababa sa sahig. Idiin mo ng mahigpit tapos mag-relax at bumaba ka pa. Ulitin at itulak gamit ang dalawang kamay. Maglagay ka ng lakas dyan. Mas pa, konti pa, magsikap ka pa ng kaunti, mag-relax ka at bumaba ka pa. Ibaba pa ang itaas na bahagi ng sternum. At ngayon, dahan-dahan kang lumabas dahil posible na ang likod mo ay talagang naunat ng husto. At dahil doon, kinakailangan na dahan-dahan kang gumalaw palabas. At ngayon, itaas mo ang mga braso mo sa harap, panatilihing tuwid ang likod, at hilahin ang mga braso mo paatras nang hindi iniarko ang ibabang likod. Kaya ang galaw, tulad ng ginawa natin sa ehersisyo kanina, ay manggagaling lang sa balikat, dahil dyan nanggagaling ang nagiging kuba ng likod. Yunat mo ang mga braso pataas at hilahin mo ito paatras. Oo, sa aktibong pag-unat na ito, natututo ang mga kalamnan mag-adjust at magtulungan pati yung nasa harap at likod. At kasabay nito, may mga programang nabubuo sa otak na nagpapalakas sa lahat ng ito. Hilahin mo pa paatras at kaunti pa. At ngayon, humiga ulit tayo ng patihaya.
Para maramdaman mo ang tamang posisyon ng katawan mo, humiga ka at panatilihing nakabaluktot ang mga tuhod mo. At ipasok mo ang mga daliri mo sa pagitan ng likod ng ulo at ng sahig. Pasensya na, ipasok mo ang kamay mo sa puwang na yan at tulungan mong umikot paabante ang ulo mo para mapalapit ang baba mo hanggat maaari sa lalamunan mo. Sa ganitong paraan, magagawa mo na ang bahagi sa itaas ng iyong likod. Tuwit, tuwit. Siguraduhin mong maalis mong batok mo sa sobrang pagkakaunat. At kapag naayos mo na ito sa pinakamataas, dahan-dahan mong iyong pusod, papalapit ng papalapit sa sahig at unti-unti kang lalabas mula sa pagkakaarko ng iyong likod. Subukan mong idikit ang ibabang bahagi ng iyong likod sa sahig. At pagkatapos, iunat mo ang iyong mga tuhod at huwag kang magtaka kung makaramdam ka ng hatak sa likod mo dahil ibig sabihin niyan ay maikli ang iyong hip flexor na karaniwan sa karamihan ng tao. Ibaba ang tuhod hanggat kaya mong panatilihing dikit pa rin ang likod sa sahig. Hanggang dito ka lang muna, kailangan mo munang mag-unat sa posisyong ito. Pagkalipas ng ilang araw o linggo, unti-unti mong mabababa pa ang tuhod hanggang makabuo ng tuwid na linya. Ngayon, magdadagdag tayo rito ng ehersisyong pampalakas. At gagawin mo ito sa pamamagitan ng pagtulak ng ulo mo ng pinakamalakas laban sa sahig. Talagang idiin mo ng malakas. Pagkatapos, paluwagin mo at igalaw paabante ang ulo mo. At ulitin mo pa, idin mo ulit ang ulo mo laban sa sahig. Paluwagin mo. Iikot mo pa ang ulo mo para mapalapit ang baba mo sa lalamunan mo. Lagi mong tiyakin na ang ibabang bahagi ng likod mo ay malapit sa sahig, mas maganda kung nakadikit talaga. Dapat nasa pinakamababa ang mga tuhod mo at mas maganda kung nakalapat din ang mga ito sa sahig. At ulitin mo ulit, idin mo ang ulo mo laban sa sahig. Mag-relax ka at ilapit mo pa ang baba mo sa lalamunan, ang ibabang bahagi ng likod mo ay ilapit pa sa sahig at ang mga tuhod mo ay ilapit pa sa sahig, pati na rin ang likod ng tuhod mo. At pagkatapos, humiya ka ng malalim habang nasa posisyong ito. Dahil ang iyong diaphragm na nakakabit sa loob ng iyong dibdib ay nagbabago ng tensyon at kalagayan habang lumalala ang iyong postura. Kaya kailangan mong huminga ng tama sa postura natin ngayon. Igalaw mo ng todo ang diaphragm mo at huminga ka ng malalim papasok. At palabas. At isa pa, huminga ulit papasok. At palabas. At isa pa, huminga ulit papasok. At palabas. Pagkatapos, mag-relax ka muna. Itukod mong mga paa mo. Igalaw mo ng kaunti ang mga tuhod mo. Pakaliwa at pakanan. Kapag mas pinatindi mo ang ehersisyong ito, mag-iiba ang posisyon ng gulugod mo. Ang maliliit na kalamnan sa gulugod mo ay nasa sukdulan na ng aya nilang tiisin. At mararamdaman mo sila kapag bumangon ka ulit. Kaya huwag kang magtaka kung sa parte na may masama kang postura ay makararamdam ka ng kaunting reaksyon. Sa umpisa, may kaunting hila lang. Bawat ulit, mas kaunti na lang iyon. Kung gusto mo, tingnan mo sa gilid, sa salamin. At ikumpara mo ang iyong postura sa dati. Siguradong mas maganda na ito ngayon. Ipinapakita nito na ang malaking bahagi ng hindi magandang postura mo ay dahil sa mga kalamnan at fascia, hindi sa buto. At kapag pinagsikapan mo ito, makikita mo araw-araw kasama ko sa mga susunod na araw, lalo pa itong gaganda. Kung gusto mo pang mas mapabuti ang iyong postura, mayroon kaming libreng gabay, pagbutihin ang postura.
Tingnan lang sa ilalim ng video sa description o unang komento para sa link. At doon, ipapadala ito sa'yo. Gamitin mo ito, makakatulong ito sa iyong postura. At kung gusto mo pang mas marami pang gawin para sa iyong likod, makikita mo rito ang isang serye ng mga ehersisyo para sa likod. Subukan mo ito.